Mabagal lang siguro yung ano. Di, pwede na tayo mag-start, Garad. Oo, siguro kasi mahina yung ano. Tignan mo, nadidelete pati ako, nadidelete yung ano ko. Ano yan natin, Julie? Kimchi? share ka ba, sis? Wala. Meron yan. Sinubukan ko kanina yun, nag-blackout, pero try ko ulit. Pero try mga bro, yung ano, maano mo yung The Patterson? The Patterson? Oo, mamaya na lang siguro pagkatapos. Ay, bago tayo mag-prayer. This computer is, ano ba itong mga to? Nagdami nagpa-pop up na ganyan. May ano mo kuya or ako na lang? Nakamute ka man? Hindi nakamute siya. Tingnan ko, hanapin ko, andali. Oo, sige, The Patterson. Mamaya na lang. O sige, mag-start na tayo. So, Ate Lorena, okay lang ba? Sino ba mag-lead ng opening kumakain sa Ate Julie? Si Sis Julie, siyang kumakain. Ayun nga, gusto pa ko. Dandanin mo, mabulunan ka. Sige. Magandang gabi mga kapatid. Palakpakan niya natin ang ating Panginoon. Amen. Okay ba yung ano? Hindi delay. Praise God. Hindi naman. Yan. Inat-inat na lang para ano. Maliwanag. Makapaturog. Apay ngay. Nabsog ka handam. Nagutom nga ako eh. Amen. Kawawa na birthday celebratory. Birthday eh. Sige, Ate Lorena, can you open us an opening prayer? Bago tayo dadako sa ano. Oo, sige. Anong oras niya? 8:47 na. Okay. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Amen. Po natin ating mga mata at ating isik ang presence ni God sa ating puso. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Kami po muli ay nandito po muli at nagpapakumbaba Panginoon na nagpapasalamat at lumalapit sa iyo Panginoon dakilang aming amang tagapagligtas. Maraming salamat po at muli ay nilalapit namin sa inyo Panginoon ang aming gawain ngayong oras na ito at nawa Panginoon ang iyong presensya ang aming madama at nawa Panginoon ang mga salita mo Panginoon na aming maririnig ay magrema po sa aming mga puso at magamit sa amin nang sa gayon ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, patawad po Panginoon sa mga pagkukulang namin Panginoon na nagagawa namin kasalanan Panginoon. Patawad po Lord God. Lord, maraming salamat po Panginoon at kayo po ang sumama pa sa aming Panginoon at pumagit na Panginoon sa aming gawain Panginoon at na Panginoon ay please mo pang bawat isa ang aming pangunawa, ang aming spiritual na pangunawa, ang aming spiritual na pangdinig Panginoon at pwede po Panginoon ang mga kapatiran namin na wala pa, nawa Panginoon ay makahabol sila Panginoon at nang sa gayon ay makasama namin sila. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Kayo pong mapapurihan at madakila, mapasalamatan Panginoon sa oras na ito. Ito pang aming samudalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nakamute ka, Brad. Mute pala ako. Naka-isang sentence na ako. Amen. Napakabuti ng Panginoon. At Thursday na naman. Friday na naman bukas. Kaya pa. Ang bilis ng araw. Sunday lang nung nakaraan. Ngayon, Thursday na naman. So, napakabuti ng Panginoon. Kasi dahil kahit iilan lang tayo ay nasa
magandang kalusugan. I believe na nasa magandang kalusugan ang bawat isa. Amen. At kung may mga Bible app kayo, makipagbuklat kayo sa akin sa first makipagbuklat. Makipagbuklat. Makipagbuklat Tagalog kayo. naman makipagbuklat. Oo. Sa 1 Thessalonians 5, chapter 5, verse 1 to 3. Short, ano lang tong exhortation ko ngayon. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 3. Short lang kasi naalala ko lang 5:3? Oo. 5. Chapter 5, verse 1 to 3. Okay. Patawarin sana ako ng Panginoon kasi naalala ko lang no Wednesday. Kaya mahirap din gumawa minsan. So, ang sermon. Ayan, pag nahanap nyo, basahin natin. But sa King James Version, sabi niya, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourself know perfectly that the day of the Lord is cometh as a thief in the night. Verse 3, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Amen. Ang salita ng Panginoon. Amen. Ang title ng sermon ko ngayon, Be Ready. Yeah? Be ready. Maging handa. Amen. Before last year, may mga lagi nating naririnig sa mga sermon na be ready, no? Because yung mga bagay-bagay, yung mga signs na nakikita natin as Christian, no? Parang yung mga sermon na naririnig natin noon dito, naririnig natin sa Pinas na regarding end time is parang nararamdaman na natin. Totoo ba? Mga parang nararamdaman natin na yung mga sinyales. No. Kaya yung title ko, signal mo ba o signal ko? Parang yun kasi yung yun kasi yung parang implication ng verse. So, pag be ready, pag sasabihin mong be ready, maging handa, no? Tulad nung yung kantang kaming mga sundalo ni Kristo, lagi kaming handa. Sa 2, 3, bang, bang. Binabaril namin ang kaaway, talo na ang may tunay. Amen. So, kaya mga ng mga bata, no? Nakakaano. Malay pa ni Brian Barqueo. Kaya tayo mga sundalo ng Panginoon, lagi tayong handa. Amen. Handa sa kahit anong oras, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon ng ating buhay. Lagi tayong handa, no? Kaya ang title ko, be ready, no? Ang tanong ko sa inyo ngayon, naka-ready ba tayo? Nakahanda ba tayo, mga kaibigan? Handa. Amen ba? Amen. Amen. Nakahanda, no? Yung 1 Thessalonians is written by Apostle Paul to the people of Thessalonians. Ang mga tao dun is Thessalonians.
Tumatalon. Namalagi pala si Apostle Paul in Thessalonica for 3 Sabbath days. Sabi doon sa research ko, 3 Sabbath days. So siguro 3 weeks. No, na namalagi si Apostle Paul. Within that span of time, sabi din naman sa Google, no, courtesy of Google, hindi lang siguro 3 weeks no na namalagi si Apostle Paul, baka mas mahaba pa, no, kasi yung understanding ng mga taga Thessalonica about Jesus is perfect, sabi doon sa salita niya, no. May idea sila sa mga signs about kay Jesus, no. Kasi si Apostle Paul inaral niya ito sa kanila, mga kaibigan. Si Apostle Paul pala ang representative ng mga Gentiles. When we say Gentiles, outside of Israel, no? Outside of Jews. Tayo yung mga Gentiles. So ang representative natin si Apostle Paul ang nagpalawig ng salita ng Panginoon, no, sa mga Gentile. Amen. So within that time, si Apostle Paul, nung andun siya sa Thessalonica, inaral niya sa kanila ang mga salita ng Panginoon. Amen. So Apostle Paul said in verse 1, but of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. Sabi niya, hindi na kailangan. Hindi ko na kailangan na magbigay pa ng sulat sa inyo na mga taga Thessalonica because Apostle Paul ministered in Thessalonians, no, with them for 3 Sabbath days. Sabi doon, no? Kaya hindi na kailangan. Sabi niya, in doon sa yung reference natin doon is in Acts chapter 17 verse 2, no? Paul attended 3 Sabbath days in Thessalonica to preach about Jesus Christ. Amen. Kaya ang mga Thessalonians, they have an idea, no? May idea na sila about God, about Jesus Christ. So within that period, some people believe, no? May mga naniwala naman sila Apostle Paul. May mga nag-agree, may mga nag-umaccept ng preaching ni Apostle Paul. Meron naman hindi, no? Especially yung mga Pharisees and Sadducees na nandun, no? Imbes na tulungan nilang mag-minister si Apostle Paul, hindi. Ang sabi dun kasi, they envy and parang iba kasi yung teaching ng mga Pharisees and Sadducees, mga kaibigan. Hindi sabi dun sa research ko, hindi biblical yung mga inaaral nilang libro. Hindi biblical. Bagkus yun ay ang mga documentation or mga libro na traditions and cultures na pinasa ng kanilang mga ninuno from their fathers to their sons,
yung pinasa, hindi biblical. Kaya maraming at yung mga Sadducees and Pharisees are Hudyo sila. Sila yung mga silang pinili ng Panginoon, di ba? Mga Israelites. Pero until now, ma-observe natin na hindi biblical yung inaaral nila outside Bible. So, hindi nila ma-accept, no, yung teaching ni Apostle Paul that time. Amen. So, what if today, no? What if this recent time, this current Wala ta signal mo, bro. Hello? Nawala ba ako? Ayun, meron na. Ngayon, okay na ulit. Nag-disconnect ba lahat? So, ikaw. Nag-disconnect Kunti lahat? lang naman. Kunti lang. Oo, Okay. sige, continue, bro. Continue ko. But today, sabi doon, but today, some people would consider the return of Jesus an important teaching. No? Ngayong panahon ito, kung ipi-preach mo yung the return of Jesus end times, parang ma-assume mo na hindi na ito mahalaga sa karamihan. Kasi we are occupied sa mga bagay-bagay sa mundo na meron na sa mundo, no? Busy na sa trabaho, busy na sa kanya-kanyang gawain kasi mostly na urban areas is commerce centered, no? More on business, more on trabaho, more on production, no? So, kung i-aaral mo tong the return of Jesus is parang madali na lang nilang mawawaglit, maaalis sa kanilang isip. Amen. Kaya sabi ni Apostle Paul sa mga Thessalonica, kasi alam na nila, no? You have no need, no? That I write unto you. Amen. Kasi alam na nila. Yung mga taga Thessalonica, they hid the word of God. Tinago nila sa kanilang mga puso. No? Inalala talaga nila ang salita ng Diyos. No? Amen. Sana ganoon din tayo. Amen. Araw-araw may pamuhay natin ang salita ng Panginoon. In verse 2, sabi dito, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. No? Yung sa King James kasi may mga cometh, do it, yung words nyo. So sabi doon, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. No? Yung araw ng Panginoon, no? The day of the Lord. Ang tinutukoy dito is yung second coming ng Panginoon. No? The day of the Lord so cometh as a thief in the night. Amen. Lagi nating naririnig to, no? He will come as a thief in the night. In Matthew 24, verse 36, sabi doon, but of that day, sa araw na yon, at oras, knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Sabi no, knoweth no man, no? Kahit walang nakakalam. Mga tao, hindi nila alam. Yung mga angels sa langit, hindi nila alam yung oras, yung araw at oras ng pagdating ng Panginoon. Amen. God set the day to be unexpected. No? Yung
yung magnanakaw, sasabihin ba niyang magnanakaw ako sa January 15 o sa bahay niyo ganon, sasabihin niya ba? Sasabihin ba ng magnanakaw yon? Kung sinabi niya, edi mahuhuli siya, makakapag-prepare ka na Anda do ang amin nga suling araw. Malalaman mo na may magnanakaw na darating sa bahay mo, kaya maglalagay ka ng kandado, maglalagay ka ng CCTV, magtatawag ka ng police. So, prepared ka. But God set the day to be unexpected. Amen. It will be surprise. Naalala ko yung surprise drug test. Surprise drug test sa work ko dati. Surprise. So, what do you expect kung surprise? Diba? Nakakagulat. No? Magugulat ka. Parang, ano ba yan? Bakit ganito, ganyan? O, di ba? Kung may tinatago ka, di lagot ka. No. So, yun yung reaction na mararamdaman mo. Dahil unexpected. No? Unexpected inspection. No? Mga surprise inspection. Ganyan. Natutulog ka pala sa trabaho. Or wala ka pala, nag-time in ka lang sa biometrics. Umuwi ka na. Or wala ka sa post mo. No? Pabanjing-banjing. Ayun. So, kasi ang tao matalino kasi yan. Magaling niyang mag-calculate ng numbers. No? Tulad yung Mayan calendar. Sabi nila, Mayan calendar, yung end ng Mayan calendar, yun na rin yung end of the world. No? Ayon sa mga mathematician. Pero, mathematikaw damit. Pero, naano naman sila, no? Parang nag-create lang sila ng... Hindi maintindihan ni Brother Romel yung matematikaw. parang nag-create sila ng deception, no? Sa mga tao na nagbabasa o nakikinig sa kanila, no? So, even the angels in heaven, sila yung mga tao dun, or sila yung mga beings in heaven. Even them, no? Hindi nila alam. No? But my Father only. Sabi doon, mga kapatid, ginamit yung absolute word na only. My Father only ang nakakalam. So, but God set the day to be unexpected, but He wants everybody to be prepared for that day to come. Amen. He wants everybody, lahat entitled, no? Yung return of Jesus. We are all entitled. But we must be ready, mga kaibigan. We must be ready. Alam nyo ba kung paano mag-ready? Amen. Alam ba natin kung paano mag-ready? Ang isang sundalo ng Panginoon is laging handa. No? Amen. We are not new. Hindi na tayo bago sa pananampalataya. No? Mga kaibigan. Iwasan na natin yung pa-baby. Yung lagi dapat sa mga panahon ito, mature na tayo dapat. Di ba? Dapat hindi na tayo yung baby Christian. Amen. Kasi kung pag-baby ka pa, nagpapauyo, nagpapapansin kay pastor, nagpapapansin sa mga members. Hindi tayo yun. Okay? We must have the understanding, the mature attitude towards this ministry to God. Amen. Amen.
related verses dito sa thief in the night is found in 2 Peter chapter 3 verse 10. Sabi doon, but the day of the Lord will come like a thief. No? Tapos doon sa Revelation 16 verse 15, behold, I come as a thief. No? Sa Revelation chapter 3 verse 5 naman, sabi niya, if you will not wake up, I will come like a thief. No? So, I will come like, no, kasla ang magnanakaw. Parang magnanakaw. Hindi niya sinabing a thief, no? As a thief, parang magnanakaw. Kasi yung characteristic kasi ng magnanakaw, ano yan? Unexpected, no? Unexpected. Yung hindi mo talaga ini-expect na mangyayari, no? Yung usually dumarating yan ng gabi kasi ang gabi tahimik, madilim, tulog ang mga tao, no? Deep sleep. So, ang Panginoon, no, He will come as a thief in the night. Ibig sabihin, yung Christian life natin is tulog. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Kung tulog yung Christian life mo, and God will come. No? Ibig sabihin, hindi ka ready. Kasi tulog ka. Tulog yung Christian life mo. Meaning, malamig yung faith mo sa Panginoon. And yun yung ayaw natin mangyari, mga kaibigan. Kasi mabilis na mangyayari itong yung pagdating ng Panginoon. Very, very sudden, no, na event ito. In verse 3, sabi niya, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Sabi doon sa verse 3. Hatiin natin ang dalawa. Yung sa una, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. So, sinong magsasabi nito? For when they shall say, sabi kasi doon, no? Who will say this? No? Yung peace and safety. No? Ang magsasabi ito, mga kaibigan, is mga tao o mga nasa government, nasa politics, no? They will comfort the people, no? That the world is at peace and safety, no? Sasabihin nila, we achieve world peace, no? Sasabihin nila, no more war, no more global warming, no more poverty, no? Isi-set nila yung mind ng tao na there will be a utopia or too much ayun, they will set the minds of the people na amen. Nagbabalik. Nakatulit. Hindi, okay lang. Amen. Hello? Oo, okay lang. Continue lang. Ayan. Oo. Ayan. Ayan. Rewind. They will say, we achieve war. We achieve world peace. No? No more wars. No more global warming. No more poverty. No? Yun yung gustong iset ng government or people in power, politics, in the minds of the people, in the minds of their constituents, in the minds of the believers. Amen. So believers will be deceived. No, mapapaniwala sila. They will now as believers will be enticed with the news. No, so ang mindset ng tao noon, no worries, no,
wala na silang aalalahanin. So, ang maging tendency niyan, imbes na mag-prepare, okay, they will set themselves, enjoy by eating, drinking, marrying, lahat ng bagay na magpapasaya sa kanila. They will be put to sleep. No? Sleep means makakalimutan nila yung warning na binigay ng Panginoon. Yung advice ng Panginoon na be ready. Amen? Forget na they will be put to sleep. To forget the warning given to them. No? Parang makalimutan nila yung warning na binigay ng Panginoon. Then, they will then the unexpected day will come. No? Dahil na too much enjoy na yung ginagawa nila, the unexpected day will come. And believers will be shocked. Magugulat sila, mga kaibigan. No one, walang makakaligtas. No one can escape. Amen. In Matthew 24 verse 4, sabi doon, si Jesus, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Sabi niya, take heed. Okay? Isa puso mo, itago mo, alalahanin mo. Okay? That no man can deceive you. Amen. Even the end times will come. Even in the end times, dapat firm tayo. Amen. Firm. Okay? We should stand our ground para sa Panginoon. Amen. Kasi when that time comes, maraming magsasabing andito ang Panginoon. Maraming magsasabi, we are the true church. Amen. Maraming magdideceive. Maraming madidiscern natin. We should pray to have discerning spirits. Kasi maraming nagsasabi na kami ang tunay na church. Andito si God. No, hindi. Andito si God. No? Maraming mag-a-arise na taong magsasabi na ganun. No? They will deceive the people. Amen. Kung wala ka idea or hindi mo narinig yung warning, mawawala ka kasi hindi mo madidiscern what is ang totoo. Good evening po, Pastor. Good evening, Pastor. Good evening. Ayan. So, in yung second part ng verse 3, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Sabi doon. Yung as travail, labor, pregnant woman in labor. Parang buntis na nagle-labor. Sabi doon. Anong tinutukoy nun? Ang tinutukoy doon sa as travail upon a woman with child. Ang tinutukoy niya doon is the inevitable, no? Hindi maiiwasang kalamidad. No? Is described as a pregnant women having labor pains. No? Ang labor pains kasi ito kasi yung niya, sabi dito. Unexpected. No? Dahil midwife tayo, parang related naman ito sa akin. Dahil midwife tayo, kaya yun, yung labor pains kasi mga kaibigan, sa mga nakaranas ng mga anak, no?
yung labor pains, unexpected, lalo sa araw ng kabuhanan mo, no? Unexpected yung labor pains, masakit, no? Nag-increase in intensity and frequency. Yung tindi ng sakit is nag-i-increase, yung haba nung yung sakit niya is nag-increase din. Kaya masakit ito, mga kaibigan. This implies the start of sorrows, amen, during the end times. Sabi dun sa Matthew 24 verse 8, all these are the beginning of sorrows. No? Lahat ng ito mararamdaman pag-start, no? Ng ano ba yun? Is unexpected, no? Unexpected. So, dapat pagdasal natin, no? Na bago dumating tong tribulation na ito is tayong mga believers ng Panginoon is hindi natin maranasan. Amen. But sabi dito, they shall not escape. No? Walang makakatakas. Everyone will experience this sudden calamity. No? Amen. As in the days of Noah. In the days of Noah kasi, mga kaibigan, all the desires of man's heart, no? Lahat ng mga desire ng puso ng tao in the days of Noah is puro masama, no? It even reaches the heaven. Yung level ng kasamaan, ng desire ng puso ng tao, it reaches heaven. Akalain mo yun? Na abot niya yung langit. Amen. But God saw righteousness in Noah and instructed him to create the ark. Amen. Pero that time, mga kaibigan, people are enjoying their life, eating, drinking, lahat. No? When Noah create the ark, he told them, no, na may darating na flood. But the people didn't believe Noah that time, yung panahon ni Noah. No one believed him except his family. Tinawanan sila, pinersecute sila, no? But when the day, no, na dumating yung flood, wala nagawa ang mga tao, kundi malunod. Amen. In the days of Lot, no? In the days of Lot, people in Sodom and Gomorrah, people eating, drinking, enjoying life, no? But God destroyed Sodom and Gomorrah with fire, no? Unexpected. No? Hindi nila in-expect ng mga tao. Also, no? So ano pa? Ano pang darating na para matauhan ang mga tao? Amen. May the Lord find us faithful, mga kaibigan. May the Lord find us faithful sa mga panahon na darating. Hindi sa gabing ang pananampalataya natin sa Kanya ay malamig. Amen. Hindi sa araw, sa gabi, sa araw, o sa mga panahon na malamig ang ating pananampalataya. Kasi ang Panginoon will come as a thief in the night. Amen. That time the Son of Man comes, mga kaibigan. Sabi doon, two in the field. May dalawang tao sa bukid. Ang isa ay maitataas,
ang isa ay maiiwan. 2 women grinding, no, sa gilingan. Ang isa ay may tataas at ang isa ay maiiwan. Amen. And also in our family, no? Also in our family, kung ikaw lang yung naniniwala sa pamilya mo, what do you think will happen to them? Amen. What do you think will they experience during that time, during that great tribulation? Maaatim mo ba na sila nagsasuffer, ikaw hindi? Diba? What could you, what should, ano ang dapat, no, mong ginawa sana that time? No? Ang dami nating oras, ang dami nating panahon. And yet, hindi man lang natin sila mabigyan ng konting panalangin, konting advice, konting warning, no? Ang daming panahon na nagkasama kayo sa hirap at ginawa. And yet, hindi mo man siya na-sharean ng salita ng Panginoon. Also your wife, your husband, no? You are mag-asawa kayo, day and night katabi kayo. And yet, hindi mo man na siya na-sharean ng salita ng Panginoon. Sabi doon, one will be taken. May tataas. Yung isa may tataas. Yung isa may iiwan. Ano mangyayari sa naiwan? He will experience the wrath of God. Amen. He will experience the judgment. It's unexpected. No? Ang meron lang doon is puros sorrows, no? Kalungkutan, puros distraction na mararamdaman na maiiwan. We are lucky. We are blessed, I should say. God warned us. God asked us to be prepared. Amen. God instructed us to be prepared. Even the angels, even the Son of God don't know. But my Father only, sabi doon. Only the God, the Father, ang nakakalam. Yung araw at oras na pagdating ni Jesus. No? Hindi na siya, inimit natin siya in air. Hindi niya na iaapak paa niya sa lupa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord find us faithful. Amen. May the Lord find us faithful. Amen. Hallelujah. Amen. Yun lang. Thank you. Praise God. Amen. Thank you, Brother Elpren. Naririnig ba dyan yung ingay nila dito? Hindi. Ayun, di ba? Napakaganda yung ibinahagi sa atin ng ating kapatid. Doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 3, yung ano niya na maging be ready, sabi nga niya, di ba? Be ready. So yung tanong, kasi I think sino pa ba sa atin dito yung hindi nakakaalam na ang pagdating ng Panginoon is anytime soon, di ba? Walang oras, hindi natin alam kung kailan, kung anong pagkakataon, di ba?
So yan yung malinaw-linaw, di ba, na hindi na tayo, alam na natin lahat yan, na yung pagdating ng Panginoon in His time is hindi natin alam, parang magnanakaw nga. Yes. Ang ganda yung challenge niya, di ba, na kasi tayo, hindi ko lang alam sa inyo kung pamilya natin. Ako, that is one of my burden, di ba, sa pamilya. Kasi may siyempre, marami pa tayong mga kapamilya na hindi pa talaga tumatanggap sa Panginoon. Yun yung magandang challenge, di ba, na kung paano natin sila mababahagian para maging handa rin sa oras na ganito. Pero paano nga ba natin may babahagi, paano natin sila maihahanda kung tayo mismo is hindi handa, di ba? Yun kasi, paano natin may sasabi sa kanila na maghanda, kung tayo mismo is hindi handa. Kaya kailangan tayo, pakita natin din sa kanila na handa tayo, pakita natin, di ba? Ang mahirap kaya pag lalo na yung mga kapamilya mo, tapos yung mga, ay naku, ewan ko lang, pinusupuhin ka lang nila. Pagbahagian mo sila ng naku, sagutin kasi nila ng paano. Pero yun yung hindi ko alam sa inyo, pero ako, that's one of my burden talaga na maano natin, di ba, na maakay natin or maiano natin, mailapit natin sa Panginoon ang ating mga ibang miyembro ng pamilya, di ba? May natin, maging handa man lang din sila, di ba? Na kung gaano tayo kahanda is dapat ganoon din sila. Pero yung kasi yung masakit minsan baka tayo mismo hindi pa handa paano natin sila masasabihang maging handa rin, di ba? Kasi minsan kung hindi sila pa totally na nakatingin sila sa atin Ikaw nga ganito yung ginagawa mo, ganun kasi ang sasabihin nila sa atin. Pag tayo yung Kristiyano or tayong mananampalataya sa miyembro ng pamilya, sasabihin nila, akayin mo sila, ikaw nga, babalikan ka nila, ikaw nga ganito yung ginagawa mo. So ibig sabihin, hindi sila nabibili sa atin kaya hindi natin maakay sila, di ba? Yun ang masakit minsan, di ba? Masakit sa katotohanan. Di ba? Kaya let us, di ba? Kaya natin na maging handa din tayo. Lahat tayo dito alam na natin na yung pagdating ng Panginoon is hindi Pero ang ganda, di ba? Napakaganda yung verse 10 dito, yung who died for us. Kung itutuloy natin basahin, that who died for us, that whether we wake up or sleep, we should live together with Him, di ba? Tulog man tayo or gising. Yes. Napakaganda na handa tayo, di ba? Na alam mo yung kahit natutulog ka, pero wala kang dapat ikatakot o ikabahala kasi alam mo na yung buhay mo is nakaangkla sa Panginoon anytime, di ba, na kahit ikaw ay natutulog, di ba? Napakaganda kaya yun. Kaya maging handa tayo, maging handa. Para may bahagi din natin. Pastor, baka meron kang doon? Hello. Good evening, Pastor. Yun sa verse 6, basahin mo yung verse 6, maganda doon. Kaya, therefore let us not sleep. Therefore let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Kasi, yung in times kasi, yung sinasabi dyan ni Apostle Paul sa Thessalonian believers, nakita niya kasi sa Thessalonian believers na, okay, church, may gatherings. Banjing-banjing lang ba? Banjing-banjing lang. Kaya sabi niya sa kanila, dapat magising kayo. Kasi baka minsan sa pagdating ng Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin na matagal ka na sa pananampalataya. Yung time na yun, doon ka ng lamig Baka yung time na yun, doon ka ng hina. Kaya nga sabi niya, be sober-minded, sabi niya doon Let us wake up. Yung bang laging nakahanda yung sarili mo para sa Diyos, di ba? Lagi kang nakahanda na ano man yung oras na pagdating niya, nakahanda ka. Baka mamaya yung time na pagdating niya, doon ka nakatulog, tulog yung pananampalataya, delikado. Kasi yung iba sasabihin nila, hindi unfair naman yun. Tagal-tagal ko na sa Panginoon, biglang dumating siya, yung time na doon ako nakatulog. Sige lang, Pastor. Kaya dapat yung natin, yung faith natin is constant siya.
hindi siya yung okay siya ngayon, bukas malamig, tapos susunod yung parang ano ba yung ano mo yung paano ba? Paano ba sabihin? Talagang ano, kung baga parang mainit lang yung pananampalataya kung gusto mo, yung parang ganun. So dapat yung faith natin talaga is constant siya, yung continuous, yung dapat kung ngayon is mainit, dapat bukas mas mainit pa. Dapat ganun, 'di ba? Sa susunod na araw dapat nagliyab. Paano ba agliyab sa Tagalog? Yung mas mas umaapoy pa, 'di ba? Yung apoy niya is agran-ranyag pa, 'di ba? Dapat ganun. O sige, pastor, ituloy mo na. Mag-mute ka lang, mag-unmute ka lang, pastor. May nagreklamo kasi. Bakit? Sobrang hangang daw kinain niya. Okay lang. Baka ikaw nagluto nun. So, kailangan lagi tayong handa. Yung sarili natin para sa Panginoon, bilang mananampalataya, laging nakahanda yung sarili natin. Anytime na dumating ang Diyos. Kasi sabi niya dyan sa verse 1, He will come like a thief. Hindi niya sasabihin kung kailan. Bakit may magnanakaw ba na sasabihin niya pupunta sa bahay mo? Mamayang gabi pupunta ako sa bahay mo, nanakawin ko yung TV mo, ha? Wala naman, di ba? Bili ako ng maraming kandado. O, di ba? Yes. Kaya kung i-evaluate mo, walang magnanakaw na magpapaalam. Yun ang sinabi ng Panginoon, yung kanyang pagdating. He come just like a thief. Ibig sabihin, walang nakakaalam. Biglaan talaga. Kasi kapag may nakakaalam, lahat maghahanda. Nako, 2025, darating na ako. Ganitong araw, ganitong pizza. Baka after 1 month, lahat bago siya dumating, lahat na humingi na ng tawad, di ba? Naging good boy na lahat, naging good girl na lahat. Puno na ang simbahan. Oo, na-enjoy na nila. Pa-extension. Na-enjoy muna nila lahat. Bago may isang buwan pa naman eh. After 1 month, saka na ako magre-repent. After 1 month, sasabihin, hindi na ako mag-repent. Kaya, challenge ng faith yan eh. Yan ang challenge ng pananampalataya. Na dapat lagi tayong handa. Sabi niya nga, dapat hindi natutulog yung pananampalataya. Yan sa verse 6. Let us be sober-minded. Sabi niya, let us not sleep. Let us awake. Sabi niya, lagi dapat nagising yung pananampalataya natin. Kasi, kailangan binabantayan natin yung pananampalataya natin eh. Hindi natin pinapatulog. Kasi kapag natutulog ang pananampalataya natin, pastor, paano ba natutulog ang pananampalataya? Kapag ang pananampalataya mo natutulog, ibig sabihin wala kang ginagawa. May mga gatherings, may mga anong pan. Okay lang sa'yo, baliwala lang. Pinapatulog mo yung pananampalataya mo. Kailangan lagi tayong awake, lagi tayong, yung sabi mo kanina, keep on burning, keep on firing and serving the Lord. Yes. Nasa pagdating niya, baka biglaan, pasok ka, di ba? Pasok ka. Amen. Ganon, napakasimple lang. Ganon lang yung kasimple. Amen. Kasi ang Diyos, hindi siya babalik dito at para tayo yung magpapaalam siya. Yan ang sinabi niya yan. Alangan naman yung salita niya, babawiin niya. Yung sinabi niya, He will come just like a thief. Totoo yun. Walang nakakaalam. Kaya dapat mag-ready lang tayo. Kaya nga sabi ng Bible, huwag kayong manghina, huwag kayong mapanghinaan ng loob na gumawa ng maganda. O, di ba? Ng iyong pananampalataya. Patuloy lang tayo. Wala namang mawawala eh. Amen. Wala namang mawawala. Ang sarap pa yung tumawag sa Panginoon. Ang sarap pa yung manampalataya sa Panginoon. Ang sarap, ang saya-saya kapag nararamdaman mo kaya yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Okay lang. Whatever it takes, whatever trials, whatever temptation, be sober-minded. Kasi hindi natin alam kung kailan siya darating. Maaaring sinasabi natin, baka hindi pa ngayon, pastor. Matagal pa na panahon. Ang problema, kung biglang nalagutan naman tayo ng hininga, hindi tayo nakahanda. Di ba? Hindi mo alam, biglang nalagutan tayo ng hininga. Hindi natin pinagpe-pray. Minsan nga biglang may mga na-aksidente. Hindi ko naman sinasabing ma-aksidente tayo.
Hindi naman 'yon. But hindi natin hawak ang buhay natin. This is true. Walang sino mang nakakahawak ng buhay. Hindi nyo rin pwedeng sabihin na, ay hindi unfair naman siguro si Lord na yung time na gumawa ka ng hindi maganda, doon ka namatay. Ay, hindi mo pwedeng masasabing ganun. Ay, kailangan talaga nakahanda tayo na anytime na we are not holding our life na sabi nila. Walang sino mang nakakahawak ng buhay. Nakadepende yan sa Panginoon. Amen. Kaya, humanda lang tayo. Hindi natin alam kung tayo kailan babawian ang buhay natin. Although hindi pa darating ang Panginoon, pero nakahanda pa rin tayo na kapag binawian yung buhay natin, preparado kay Lord. Amen. Preparado tayo. Maganda. Maganda yung topic na yan kasi ihanda talaga natin ang sarili natin. Be sober-minded. Ano man, ihanda natin ang sarili natin para sa Panginoon. Huwag natin patulugin ang pananampalataya natin. Lalo na sa pandemic na to, mas lalo natin gisingin yung pananampalataya natin. Mas lalo natin pag-apuyin yung pananampalataya natin. Hindi ito yung hadlang para yung mga pananampalataya natin matulog. Hindi ito yung hadlang para yung mga pananampalataya natin manghina dahil walang physical gathering. God prepare everything, the lahat ng kaparaanan para mapalakas yung pananampalataya natin. Amen. Prepare na lahat ni Lord yung kaparaanan para ma-preserve yung pananampalataya natin. Ito, ginagamit niya tong platform na to preserve our faith. I believe with all my heart that God used this platform, the Zoom, to preserve also our faith in time of pandemic na ganitong sitwasyon na hindi tayo makapag-physical gathering. God preserve this platform to preserve our faith. Naniniwala ako dyan. Ginagamit to ng Panginoon. To preserve our faith. Kaya, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Dapat mas lalo nating paigtingin ang pananampalataya natin. Amen. Mas lalo tayong kumapit sa Panginoon. Mas lalong pag-alabin natin yung apoy na pinaparamdam ng Panginoon, yung Holy Spirit na dumadaloy sa ating mga buhay. Let us prepare ourselves. Amen. Nang sa ganun, ano man yung kahihinatnan ng pandemic na to, sabi ko nga, no one hold his life. Baka mamaya, minsan, nakuha na yung buhay natin, at least we are prepared and we are ready to go back to the Lord. Amen. So God bless us all, mga kapatid. Amen. 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 Oo, yan, di ba? Praise God. Thank you, Brother Efren, di ba? Nang tanong, are we ready? Amen. Amen. Yun yung magandang pakinggan, di ba, kung tayo handa. Kasi mahirap kung patumpik-tumpik tayo sa pananampalataya na ko. Tayo yung kawawa. Ang masaklap, hindi lang tayo, di ba, pati yung mga tao na nasa paligid natin na hindi na inaasahan nila na tayo dapat yung makakapag-pray sa kanila or makakapag-encourage sa kanila. Tapos sa atin pa sila nakakalungkot, di ba? Kaya wag nating sayangin yung bawat pagkakataon, bawat oras na meron tayo ngayon, di ba? Kasi di ba sabi naman na ngayon, di ba ngayon ang tamang panahon, ngayon ang tamang oras, di ba? Na ibigay natin na maging handa tayo sa Panginoon, di ba? Na wag nating tignan na kahit hindi pa tayo nakakapag-gather physically, pero still, paigtingin pa rin natin yung faith natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Dapat walang makakaadlang, di ba? Magkikita-kita man tayo in person or hindi, or via Zoom via Zoom lang man yung gamit natin, pero dapat wag nating hayaan na yung faith natin is maapektuhan, di ba? Kasi mahirap na. Baka mamaya bukas makalawa darating ang Panginoon, andun tayo sa point na tulog. Sabi nga ni Pastor doon sa binasa natin. Ay nako, delikado tayo. Hindi natin sabihin na, nako, nag-donate ako sa church. Ganito yung i-donate ko. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin yun. Diyos ko. Ako yung gitarista. Ako yung wala. Wala tayo. Hindi tayo wala. Wala tayong pwedeng di ba? Isumbat sa kanya kung darating yung araw. Kaya maging handa lang tayo lagi. At ang ganda yung challenge niya kanina, di ba? Yung last challenge na
may ano din natin sa mga kapamilya natin. Kaya nga kung naalala hirap niyo yung kwan, naalala niyo yung parable na kinuha ni Jesus Christ na yung mga naghintay na may ilawan? Yung ano, Yung sampung, yung Di ba? 10 virgin, no, 10. Oo. Alam niyo yun? oo. Amen. Yung iba matagal nang naghintay. Kung alam niyo yung kwan noon, matagal na sila. Pero nung nangyari yung mga matatagal na, sila pa yung hindi handa. sila pa yung hindi handa. Hindi sila, walang baon na ano eh. Walang baon na, Oo, na oil. Bumalik Na sila oil. eh. Oo. Yung pagbalik nila, ay yun naman yung pagdating ng nubyo o yung groom. O din, naiwan sila. Sila Pagbalik, naiwan. wala na. Asan na sila? Diba? Wala na. Kasi tama yung sinabi niya dyan na kwan. He will come just like a thief. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, walang magnanakaw na magpapaalam. Mamayang gabi magnanakaw ako sa bahay mo. Di sinarado mo na yung bahay mo. Baka lahat ng kandado nilagay mo na. Di ba? Ilabas ang aso. Kasi kapag sinabi rin ng Diyos na, babalik na ako dyan sa lupa ng August 2021. Ngayon, pwede ka pang mag-enjoy. After mga September, pwede ka nang mag-repent. Di ba? Kaya hindi. Kaya sabi niya, this is the challenge of our faith. Handa lagi yung pananampalataya natin. Kasi ang Panginoon, alam na natin ng Panginoon is napaka-favorable, napaka-graciable, but napaka-strict naman sa mga rules niya. Di ba? Alam po natin yan. God is gracious. God is favorable. Yung favor niya, yung grace niya talaga. Pero napaka-strict din naman siya sa mga batas niya. Di ba? Keep on. Ano man yung pinagdaanan mo sa buhay, bayaan mo yung pinagdadaanan mo sa buhay. Tignan mo ang Diyos. Bayaan mo yung ano man ang sasabihin ng tao, ano man ang masabi ng tao sa'yo. Ang tignan mo ang Diyos. Amen. Lagi kong sinasabi, kasi lagi ko naman sinasabi sa inyo, ang nakaraan mo, hindi yan ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ni Diyos yung magagawa mo para sa Kanya. Hindi yung nakaraan mo. Keep on lang. Patuloy lang tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Okay. Hallelujah. Amen. Nag-mute na siya. Handa. Naalala ko na. Nung bago pagpasok ng 2000, year 2000, di ba sabi nila ganito na yung mangyayari, di ba? Lahat nagsipahanda. Sinanla yung mga ari-arian. Oo, sako-sako kaya mga i-prepare nila noon nung 19, di ba 1999 tapos nag-New Year ng 2000. Grabe kaya. Y2K. Kasi sabi nila ganito na raw mangyayari, tapos grabe. Pati yung mga sako, meron na silang may marka na mag-imbak, ganun-ganun na yung marka noon ng mga sako noon at saka mga bag na Ang dami naming tubig noon, pati sa sakyan. Pati pala si Ate Lorena eh. Pero hindi ganun eh. Hindi yun yung ina-expect natin na pagdating ng Panginoon eh. No one knows. Kaya pa. No one knows yung pagdating ng Panginoon, pero alam natin na siya ay darating na hindi natin mamamalayan, di ba? Kaya, let us be ready always, di ba? Kasi mahirap maiwanan. Masaklap hindi lang may iwanan. So, ayan, sino pa yung mga gusto dyan mga kapatid? Baka mayroon kayong gusto i-share? May dagdag or sa na. Maganda yung topic natin. Para mag-unmute lang kayo mga kapatid kung gusto nyo mag-share. Wala na? Wala na. Amen. So, take note natin. Maging handa. Araw-araw. Minuto ay segundo, I mean. Oh, yes. Panghinaan tayo physically, pero wag nating hayaan na panghinaan yung spiritual natin.
Kasi doon tayo huhugot ng lakas tuwing nanghihina tayo physically, di ba? Pero kung nanghihina yung physical natin, nanghihina yung spiritual natin, naku, patay. Saklap nun. You know, yes, aminado naman tayo na may mga times minsan, may mga question mark, pero the good thing is, alam mo yung nire-remind ka lagi ng Panginoon, di ba? Nire-remind ka, and then babalik at babalik ka doon sa pananampalataya mo sa Kanya. Kaya, mag-connect lang natin. Pagka medyo, parang teka lang, parang medyo nanghihina na ako, masubsuban, kumbaga, Ilocano. Then, pray. Yun ng ano. Kasi minsan nagiging dry tayo, nagiging ano tayo kasi kulang tayo minsan sa pananalangin. Ito yun. Be watchful nga, di ba? Hindi lang naman ibig sabihin watchful na ano, pero prayerful, di ba? Maging prayerful, watchful, prayerful talaga. Hindi pala siya. Kaya, it's a challenge sa ating lahat, mga kapatid. Kung gusto natin na yung mga kapamilya natin is yung challenge ni brother kanina na dapat walang maiiwan, di ba? Dapat gusto natin pagdating ng Panginoon, dapat sabay-sabay tayo, di ba? Na haharap sa Kanya. Pero hindi yun mangyayari kung tayo ipatumpik-tumpik, di ba? Kasi tayo yung nasa Panginoon. So sino yung magdadala sa kanila sa Panginoon kung tayo mismo is patumpik-tumpik sa pananampalataya, di ba? Pabugso-bugso. So wala, mayroon at may maiiwan at may maiiwan kung ganoon, di ba? Yung ano ng buhay natin o yung pananampalataya natin o yung buhay Kristiyano natin. Kaya wag nating hayaan na ganoon kasi masarap magpuri sa Panginoon kasama ang buong pamilya o yung darating siya na kasama natin. Hindi man siguro ngayon o ano, pero hindi natin alam. So, yun din yung isang ipagpipray natin siguro ngayong gabi na siyempre yung kaligtasan ng pamilya na hindi lang yung kaligtasan nila pero magkaroon tayo ng yung wisdom talaga tsaka yung courage. Na, kung wala na tayong may dadagdag doon sa topic natin. So, i-take note, iuwi natin yung salitang maging handa. I-remind natin yung sarili natin kung may mga times na medyo na tayo, parang nag-step back or kailangan kong maging handa. Diba? Para sa sa pagod. Ayan, kung kung may mga prayer request tayo mga kapatid bago tayo dadako sa Si Elson, yung asawa ni Isen. Elson ba? Nagaw na, Pastor? Elson. Positive siya ng COVID, di ba? Oo. Sa Galleria siya nagtatrabaho eh. Sino pa mga kapatid? Sabi niya, may sipon lang naman kasi sa kanila. Nag-positive na. Baka natin, baka gagangay lang, ay normal lang na sipon at saka ubo. Malamig ngayon eh. Pero pag-pray pa rin natin. Kaya malamig. Sabi, kapatid nga ako kasi nanibago ata ako nung Friday kasi medyo parang ng lamig ba? Inubo-ubo. Tapos sabi ng amo ko magpa-swab test daw ako kasi naririnig daw niya ako nag-uubo-ubo. Diyos ko. Magpa-swab test ka? Hindi. Kasi sabi ko hindi ka naman kailangan ka ako. Hindi pa naman kailangan. So, meron pa mga kapatid? Parang wala naman. Kaya pa. Anong? Thanksgiving po mga kapatid, receive ko na praise God, oo. Thanksgiving kasi na-receive ko na yung Emirates ID ko, sabi ni Ate Doloro, praise God na ayos na. Yung visa ni Sis Rosel bro, na okay na? Commute ka na kami. Nag-medical na siya. Wow, praise God. Oh, praise God. Matagal yung kuya, matagal yung Emirates ID. Oo, si Brother Elfren, okay na rin yung visa niya, okay na rin yung Emirates ID niya, so kampante na siya, pwede nang gumala. Wow. Nakuha na rin ang sahod, ayan, kaya magpapakain na yan. Yeah.
Makikain ako bukas. Bili ako Ayun. mamaya ng pinapaitan. Sarado Wow, na. best friend ng tuhod. So may mga ano pa tayo mga kapatid, prayer request. And siyempre yung gawain natin bukas. Amen. Yung patuloy na ito, na patuloy nang magbukas ang mga ano ba. Kasi sa Sunday magbabalik na ang mga school face-to-face ay ang mga bata. Church Na-enjoy na gathering. siguro sila ng vaccine. Pero bakit ganun yung sabi? Ang dami na naman ng cases ngayon. 2-8. Ha? 2-8. May Ege. Ano ba yan? bagong Sinipon bagong lang variant. at nalamig yun. Sasabihin nila, positive na. Palamig yun. Kaya, Meron kayong idadagdag sa prayer natin? Request? O wala na? Ayan, tumutuloy-tuloy yung sipon ko. Let's solve. Yeah, Bro, maipipili mo yung kanta bago tayo magko-closing. Father's Son. Sino magko-closing? Si Brother Elpren na lang din. Brother Elpren, ikaw na lang din magko-closing, ha? closing prayer. Oo. Ikaw yung magpe-pray ng prayer request. Ha? Lahat na, ikaw na. Para minsan na. So, paano na lang ka namin? Ayan. Kantahin muna natin yung yung The Father's Son. Na mo yung Hindi. Pero kung gusto mo, sige, na lang. Kaso busy kasi si Pastor nagmaano sa kanila. Andiyan pa ba si Mama? Wala na. Andiyan ka pa, Mama? Awanin. Okay, si Ate Lorena, ipagpipray mo si Garod, ganito na lang. Pagpipray mo si Brother Ilson. Okay. Andiyan ka pa ba, Mama? Wala na. Tulog na si Dala. Nakamute ka. Busy kasi si Pastor. Si Brother Ilson at saka sa na lang siguro. Ikaw na lang din siguro mauna, Tapos, sino pa ba? Sino pwedeng dyan? Wala naman si Mama, tulog na ata. Si Brother Romel, sa sa family. Sige lang, mag-work muna ako saglit, ha? Oo, kasi ikaw nga sa kaso, naman yung mga kasama mo dyan, Pastor. Okay lang sa'yo, Bra? Ikaw mag-pray sa sa family? Si Ate Lorena kay Brother Ilson, tapos ikaw sa family. Tapos isasama mo na Brother Elpren yung sa church gathering, ay mga church work mood lang ako saglit. Sige lang po, Pastor. Sige lang po, Pastor. Before niya i-closing, isama mo na yung natin, gawain natin bukas, at saka yung na tuloy-tuloy na ba yung pag church gathering na talagang i-open na talaga nila totally, diba? And then diretso mo na sa closing prayer. Amen. Pero awitin muna natin yung awit na The Father's Son. Okay lang, bro? May play mo kaya Romel? Bago tayo dadako sa Ate Lorena, ikaw na mauna, and then sunod kay Brother Romel, and then kay para dire-diretso na Banso. In your temple.
Pagkakabalik na lakas sa bibigyan. Amen. Amen. Magandang gabi, everyone. Palakpakan Happy natin ang birthday. Diyos. Amen. Thank you, Lord. Lobat na ako eh. Napakasyon. See you Napakasyon tomorrow. ng aking wire. Kaya hindi ko.